At ngayong umaga, sa pagpapatuloy ng ating series about love indeed, ay isa na naman pong character, isa pong activity, at isang deed ng agape love ang ating titingnan. At yun po ay, love is respectful. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 5. Sama-sama po nating basahin ang verse nito. Hindi magaspang ang pag-uugali. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi magaspang ang pag-uugali ko. In faith, by the grace of God. Lahat ho, kailangan ho natin yan. Sa English to niyan, love does not behave rudely. Alam niyo po sa mga Pilipino, ang pagiging respectful o yung pagiging magalang ay talaga pong likas. Normal po yan. At maging sa ibang ASEAN countries, kagaya po ng Korea at ng Japan, hindi po tayo nagkakaiba ng kultura pagdating sa respect. Sa maalala ko po, nung elementary pa ako, ang pagbabow down, yun pong pag-good morning sa mga teacher. Hindi lamang sa teacher ko directly, kundi sa lahat ng teacher na makakasalubong namin noon, kami po ay nagbabow down, nag-good morning, at pagka sila po ay may dalang gamit, kinukuha po namin yon at kami ang magdadala papunta doon sa room nila. At ang pagmamano din po sa mga bahay, yung pagsasabi ng po at upo, ay talaga pong common na maririnig natin yan. Tama po ba? Wow, narinig ko, yun lamang ang mga nasa 40s pataas. Ito po. Kapag dumalaw ka sa isang bahay, at inabot ka ng oras ng kainan, ano ang ihahain sa'yo? Di po ba ang ulam nila mismo? Ito naman, pagka ginabi ka, ito po, ang pinakamaayos na kwarto, actually ho, in reality, sa amin ho, kahit yun nga ang master's bedroom, ipapagamit ho yan sa bisita. Hindi bali na matulog sa labas, sa living room. Nakita ko po yan mismo sa mga nanay at saka sa tatay ko. At pati nga po yung mga nakatagong bagong kagamitan na amoy... Ano ang amoy? Yun, amoy alcampor at naka-almirol pa. Di po ba? Yun ang inilalabas para ipagamit sa atin. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, na ang tawag natin ngayon ay makabagong henerasyon. Nagkaroon na po ng malaking pagbabago ang kultura ng Pilipino na yan. In reality, habang lumalaki po ang mga bata, dahil sa kanyang nararanasan, dahil sa kanyang nakikita, dahil sa kanyang naririnig, naiba na po ang attitude ng karamihan sa ngayon. At tanggapin man po natin ito o hindi, ang pagiging disrespectful ay parang nagiging normal na sa mundo. Pansinin po niyo ito. Sa school, palala na po sa ngayon yung walang galang na pagsagot sa mga teacher. At pagka kinorek ng teacher, yung ganong klaseng attitude, teacher pa ngayon ang may kasalanan. Ito pa sa trabaho, di na po pinag-iisipan kung yung lumalabas sa mga labi ng mga nagtatrabaho ay nakaka-encourage pa ba o nakaka-discourage. Pansinin po niyo, kung minsan ito ay common na narinig natin, ang tagal mo na pero wala ka pa rin alam. Di ba cum laude ka? Di ba graduate ka? Common na narinig natin yan sa mga trabaho, maging sa mga pilahan ng pagkain. Ito po, panoorin natin. Whoa. Ayan, may nakapila hong una. You can't just walk up here. Come on, man. Being rude. Come on, You're in bro. line. You gotta get to the back. Yeah, we're in line. I'm just getting some potatoes. I don't care what you get. Makikita natin ang kawalan ng respect, lalo na sa pilahan ng mga pagkain. Wala yan sa church, ano? Ba't hindi kayo maka-agree sa akin? Ito nga po, minsan, bigla akong pasok dyan sa CR ng mga lalaki. Hindi ko po alam na may pila ho pala doon. So ang ginawa ko, pag alis ho nung nasa unahan, pagkatapos ho niya, dinisregard ko po yung yung mga nasa pilahan. Huli na nang ma-realize ko na may pila na ho pala dyan.
Alam niyo po, nagpalusot na lamang ako. Sorry po, paunahin niyo na ang mga senior citizen. Naging senior citizen po tuloy ako ng time na yon. Pero ang point ko, sa ating panahon sa ngayon, nawawala na po talaga ho yung tinatawag natin na respect. Sa bahay, marinig na rin ho natin yung mga tinatawag na walang respetuhang sagutan. Pareho po ito, mag-asawa, nanay sa anak, anak sa nanay, sa magkapatid. At hindi na rin natin maririnig yung dati noon ay karaniwan na may po at opo, lalo na sa atin pong mga anak. Ito po, sa mga pag-uusap. Ayan, mga mister, basahin niyo po yan. Si Mrs. ang nagpalagay niyan. Naintindihan niyo po, lalo na mga mister. Yun po yung sitwasyon na kinakausap mo, pero nagsi-cellphone. Kaya ang sabi tuloy ni Mrs., pwede ba i-strap ang phone mo sa noo ko para kunyari nakatingin ka sa akin habang nag-uusap tayo? Tingnan po ninyo kung gaano ka-frustrating pagka ma-disrespect ho natin ang isang tao, nakausap ho natin mismo. Ito pa ho, maging sa mga pag-uusap, common na rin po yung tinatawag ho natin na bagamat tama ang ating sinasabi, pero dahil mali ang approach, kaya namamali tuloy. Minsan, ang ginagawa ho natin, pasigaw, pagalit. Yan po yun ang nangyayari. Oh, ito po. Sa church mismo, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Huwag umilag. Ito, walang personalan, ha? Okay lang ba? Pakisabi nga sa katabi mo, hindi na may personal si pastor. Okay po, pakinggan nun ninyong mabuti. Pero masyado namang maaga pagka ginawa ho ninyo ito. Sobrang disrespectful naman yan. Ito, natutulog habang nagpipreach si pastor, nagsi-cellphone, nagkukwentuhan, nag-FB. Huwag no tingnan ang katabi nyo kasi tiyak, titingnan din kayo niyan. Ito po, kung mapapansin din po niyo, maging sa church, yung merong nagpipray ho. Pero alam niyo po ba, merong nagpipray, pero doon sa group, may nagkukwentuhan ng malakas. Di po ba parang napaka-insensitive naman po yung ganon? Wala hong respect ho, lalo na sa presence ng Diyos. Ito pa ho, bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga, nasa kalagitnaan na po ng preaching pag dumating. Hindi ko po sinasabi hindi ko po dito tinutukoy yung minsanan o ano. Ito po ay pinapatungkol ko po doon. Sana po maunawaan po ninyo ang nasa heart ho naming mga preachers. Kasi po, ang dami po ninyong namimiss. Pagka mamiss po ninyo yung worship, yung introduction. Kaya po ganun po kami magsalita ho kasi alam namin kung gaano kahalaga yung dumating ho kayo sa oras. So hindi po namin ito sinasabi sa inyo para lamang dumating ho kayo ng maaga ng basta-basta. May dahilan po kami kung bakit ginagawa ho namin ang ganon. At ito pa ho, yung kanina ho, dumarating ng late. Huwag naman ho sana na yung dumating ng late ay nauna ring lumabas. Ba't kayo natawa-tawa? Mayroon ho bang ganon? Wala ho, noon yon. Noon po yun. Ito po, napakahalaga po na sa atin pong pag-attend ng worship service, patapusin po muna natin yung announcement. Yung announcement para hindi po tayo tanong ng tanong kung ano po ang nangyayari sa atin pong church. Dahil doon po yun ina-announce. Mga kapatid ko na narito, nawa po ay wag ho nating gawin itong isang pangkaraniwang Sunday na kung saan matapos ho nating makarinig ng isang good sermon, ay binabaliwala ho natin ito pag uwi ho natin. Dahil ang sermon ho natin, ang pakikinggan ho natin ngayon about respect, tiyak, magbe-benefit ka dito. And here are some of the benefits na maaari po nating maranasan once na magpakita ho tayo ng respect. Mapupromote ka sa trabaho, mapupromote ka sa work mo.
Hindi ho kaya na ang reason kaya hindi ka ma-promote kahit na ikaw pa yung next in line. Napakatagal na nasa next in line ka. Kaso lang, pag-isipan mo ng mabuti, bakit hindi ka ma-promote? Hindi po kaya dahil may kakaiba ka ho talagang attitude? Hindi ho kaya na may attitude tayo na intimidating sa ibang mga coworkers, kaya hindi ho tayo basta-basta pinopromote ng ating mga boss? Ito pa ho, salary increase. In reality, pag tayo po ay respectful, tiyak ho, magkakaroon ng salary increase. Naalala ko po yung isa kong tauhan doon sa pinanggalingan kong trabaho. Noong nagtatrabaho pa po ako sa isang steel mill na planta. Dahil mayroon akong tauhan doon na talaga hong napakagalang, napakapolite, masunurin, kailanman hindi nagreklamo sa akin. Kaya nung paalis ho ako, hindi ho ako pumayag na hindi ko siya mailagay sa regular. Ang company ko po na pinanggalingan, hindi po nagre-regular, lalo na po doon sa mga mababa ang ginagawa, sa mga naglilinis. Pero hindi ho ako pumayag, ginastify ko kung bakit kailangan ang tao na yun ay ma-regular. At salamat, bago ako umalis, na regular ang tao na yan. Alam niyo, ang isa sa mga reason kung bakit hindi tayo nagkakaroon minsan ng tinatawag na salary increase, dahil baka mayroon ho tayong magaspang, o di kaya, baka mayroon ho tayong di nakakalugod na pag-uugali. So tingnan ho natin ang mabuti yun, lalo na pagka nagtatrabaho tayo at matagal na sa trabaho. Ito pa ho, another benefit, pagka respectful ho tayo, magkakaroon ka ng good relationship. Ito, kaya baka ang reason, kaya lagi kang nakakarinig ng mga negative comments mula, hindi lamang sa ilan, mula sa majority, ay dahil baka may kakaiba ka talagang pag-uugali, o baka talaga naman iba ka talagang magsalita. Baka maggaspang po talaga. So, ang mga yan ho, pagka tayo ay maging respectful, tiyak, ipaparanas ho natin sa atin yan ng Panginoon. Now, titingnan ho muna natin, bago tayo magpatuloy, ang ilan sa mga dahilan, what makes a person rude or disrespectful? Number one reason po, lack of moral education. Hindi po siya tinuruan ng kanyang mga magulang ng magandang asal. Kaya nagiging ganun siya kung minsan. Pangalawa po, ang environment ho natin ay nakaka-apekto rin sa atin kung bakit tayo nagiging disrespectful. Pag namulat ho tayo sa isang paligid na disrespectful ang mga kapitbahay, ang laki ng possibility na tayo rin ay maging ganon. Maging yung mga offenses na ating nararanasan mula sa insult, nung maliit pa ho tayo, na-insulto ho tayo, in-abuse ho tayo, na-reject ho tayo. Yun po ay nag-cause ng deep-seated heart sa atin. Tayo po ay naging sugatan. Kaya ang rude, ang mga tao na rude kung minsan, yun po ay parang defense mechanism na lamang nila ho yun. Kaya po maririnig ninyo yung kasabihan na ang taong sugatan, nanunugat. Kasi po, outlet ho nila yon. So, nawa, maintindihan ho natin yung mga ganong klaseng tao. Nangangailangan ang mga ganong klaseng tao ng ating pag-unawa at higit sa lahat, respect. Ito pa ho, yung insecurities ho natin. Mayroon ho tayong low self-esteem or confidence. At ito pa ho, meron ho tayong tinatawag na emotional immaturity. Kaya ho nagiging disrespectful minsan ang mga tao dahil dyan. Ito pa ho, stress ka. Meron kang tinatawag na exasperation at saka frustration. At yung frustration mo na yan, ang isa sa outlet mo ay magiging disrespectful o magiging rude sa mga tao. Now, ang isa pa sa nakikita kong reason ba't ayaw magpakita ng respeto ang ilan ay dahil nakakarinig sila ng ganitong kasabihan. Sino po sa inyo ang nakarinig na ng ganitong kasabihan? Respect must be earned. Sino po ang nakarinig na sa inyo yan? Pakitaas po. Yung respect must be earned. Okay, iilan lamang po. Ang sinasabi po ng ganyang kasabihan, ipakita mo na ikaw ay kagalang-galang bago kita respetuhin.
Pero sa real concept ng respect, hindi po yun ang tunay na ibig sabihin ng respect. Kasi po pag tinignan natin ang biblical meaning ng respect na dinefine ng Bible, ito po ang ating makikita. Respect is showing value and honor for all people. Sumula po sa definition na yan ng respect, iikot ang atin pong titingnan ngayong umaga. So una po na ating titingnan, respect is for all people. Ang pangalawa na ating titingnan, respect is showing value. At ang pangatlo po, respect is showing honor. Ano po ba ang ibig sabihin ng respect is for all people? Maaaring iniisip po natin na ang respect ay para lamang doon sa mga matatanda o doon sa mga nakakagalang-galang na mga posisyon o di kaya yung pong mataas ang naabot nilang profession, Pero biblically speaking po, ang respect na binabanggit sa Bible ay para sa lahat ng tao. Wala kang pipiliing respetuhin. Tingnan po natin yan sa 1 Peter chapter 2 verse 17. Igalang ninyo ang lahat ng tao, honor our people, at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Pansinin po niyo, idinikit po ang may takot sa Diyos ang paggalang. So sa makatuwid po, ang mga tao na totoo na nagpapakita ng banal na pagkatakot sa Diyos ay susundin ang sinasabi sa verse na ito na igagalang natin ang lahat ng tao. Pag sinabi ho natin na all people, yun po ay involved magulang sa anak. Baliktarin mo yun, anak sa magulang. Involved po dyan yung amo sa empleyado. Empleyado sa amo, mayaman sa mahirap, mahirap sa mayaman, matalino sa mangmang, mangmang sa matatalino. Now, bakit nararapat ho nating pahalagahan ang lahat? Bakit po? Dahil tayo po ay mahalaga kay Lord. Namatay ho siya para sa ating lahat. Makikita ho natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Namatay siya para sa lahat. Ulitin ho natin yon. Namatay siya para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. So sa makatuwid po pala, yung respect na atin pong ipinakikita, yan po ang pamumuhay na gusto ng Diyos na makita sa atin bilang pagsunod ho natin kay Hesukristo. Kasi namatay ho siya para sa lahat at muling nabuhay para sa kanila. Ang ibig pong sabihin ng verse na yan, hindi si Lord namatay para lamang sa iyo. Si Lord ay namatay din para sa asawa mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, para sa anak mo. At maaaring yung mga binabanggit kong tao, nagkakaroon din ng sumpong na kagaya ho natin. Sinusumpong din ang mga tao na yan, yung ating asawa, yung ating anak, yung ating kapatid. Nagkakaroon po yan ng sumpong paminsan-minsan. Pero ang sabi ng Diyos, mahalin ho natin sila kahit ganun ho sila. Respetuhin ho natin sila kahit ganun ho sila. Maging yung mga taong nanlait. Ang nanlait po ba sa atin kasama doon sa lahat? Yun po bang nagmaltrato sa atin kasama doon sa lahat? Yun pong nanira. Yun pong nagpabaya. Yun pong gumawa ng hindi maganda sa atin, kasama po ba yun doon sa lahat? Opo. Kasi ang binabanggit po doon, siya ay namatay para sa lahat. Alam niyo ho, kung atin lang talagang pag-iisipang mabuti, ito po, punta ho tayo sa reality. In its real sense, ang mga tao na makakasalamuha ho natin araw-araw, hindi naman po talaga kaibig-ibig. Yun po ang sa totoo eh. Totoong nangyari po yan sa buhay eh. Hindi ho lahat ng tao na kaibig-ibig. In reality nga, ang mga tao na kaibig-ibig ngayon, wala kang assurance na bukas, kaibig-ibig pa rin ang may papakita sa iyo niyan. Wala ho tayong ganong assurance. Ito pa ho. Hindi rin lahat ng tao na ating nakakasalamuha araw-araw
Kagalang-galang. Kung minsan nga, ang bilis nating mag-judge, sa damit pa lamang, tinitingnan na ho natin, ay yan, hindi ho yan kagalang-galang, hindi yan karispe-respeto. Doon pa lamang, tingin pa lamang. Wala pa ho tayong naririnig na nagsasabi na ganun ho siya. Pero sa unang tingin pa lamang natin sa tao kung minsan, mayroon na ho tayo kaagad ginagawang judgment na hindi karispe-respeto ang tao na ito. Pero, ito yung katotohanan. Anuman ang anyo ng isang tao, anuman ang katayuan ng isang tao, anuman ang naabot ng isang tao, tayong lahat ay mahal ni Kristo. That's the truth. That's the reality. Lahat po tayo mahal ni Kristo. At ang patunay ng pagmamahal ni Kristo, siya ay namatay para sa ating lahat. Bakit si Jesus ay namatay para sa ating lahat? Kasi pag binasa ho natin ang Romans 3, wala raw pong gumawa ng mabuti. Wala kahit na isa. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yun po yun ang binabanggit ng salita ng Diyos. Kaya si Jesus ay kailangan na mamatay para sa lahat kasi ang lahat ay nagkasala at walang sinuman na nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakarating ni isa man sa atin sa standard ng Diyos para tayo ay kanyang kalugdan. Bakit po? Dahil ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 19, yung second part ho niyan, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ibig sabihin ho niyan, tanggapin man ho natin o hindi, minsan sa ating buhay tayo ay na dyablo. That's reality. Kaya po, baka meron parehong natira hanggang ngayon na ugaling maka, kayo nang magdugtong. Unawain niyo, nasa process pa yan. Nasa proseso pa yan, kahit na yan ay may ugali pa ring maka, kasi nasa process pa rin, kagaya rin ho natin. Ang sabi ho dyan, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Pero salamat na lamang, kahit yung sanlibutan na yan ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, salamat na lamang, may John chapter 3 verse 16. Hindi ba kayo natutuwa? Mayroong John chapter 3 verse 16 sa Bible. At ito po ang sinasabi ho dyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin na nadyablo sa sanlibutan. That's the real meaning of that verse. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin ho niyan, you're so valuable. Kasi po, hindi pwede na creation lamang ang gagawin na pampalit, pantubos para sa nakalaang kamatayan para sa atin, kundi ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak. At sa pagbigay ng Diyos ng kanyang kaisa-isang anak, diyan din ibinigay ng Diyos kung paano tayo makalaya doon sa pang-aalipin na ginagawa ng dyablo sa atin noon. Ang sabi diyan, upang ang sumampalataya sa Kanya. Oh, salamat na lamang po sa Panginoon. Ginawa ho niyang napakasimple ang paraan para tayo ay makalaya mula sa pagkalipin ng dyablo. Pananampalataya sa kanyang ibinigay na anak. At yung ibinigay niyang anak, ang kamatayan noon ay para sa lahat. Ang kanyang nabuhos na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, yun ay para sa iyo na isang makasalanan. Yun ay para sa iyo na isang drug addict. Yun ay para malinis ang pamumuhay mo kung mayroon ho tayong pamumuhay noon na lisya, na hindi po wasto, na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sabi diyan, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Alam niyo ho, yung buhay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, yun po ay buhay na tiyak na mapapahamak at alam mo yan ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang anak upang hindi raw mapahamak, kundi, oh praise God, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat na lamang sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Lahat ng nananampalataya,
Maaring mayroon pa pong mga bagay na dapat na ayusin sa ating buhay sa ngayon, pero dahil tayo ay nanampalataya na sa Panginoon, ang pagkakamali natin noon, ngayon, hanggang sa mga darating na araw, yun na hinugasan na ng banal na dugo ni Jesus. Kaya mayroon tayong assurance na anuman ang mangyari sa ating buhay sa ngayon, tayo ay makakapasok sa kaharian ng ating Diyos na labis na nagmahal sa atin mula pa noon. Dear brethren, ganun ho tayo kamahal ng Diyos. Bawat isa sa atin, ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Yan po ang ating makikita sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Si Paul ang nagsasabi ho niyan. Ang binabanggit ho dyan ni Paul, kung siya down na pinaka-worst ng time na yon, ay kinahabagan ng Diyos. Sa tingin ko naman wala ho ni isa ho sa atin na narito na nakagawa ng kasalanan na nagawa ho ni Paul. Pero sabi ho niya, siya ay kinahabagan ng Diyos. So sa makatuwid po, if the worst sinner God choose to love, there's no reason kung bakit ho tayo na sa tingin ho natin ay lesser ang nagawa, ay hindi pakikitaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanong nga lamang, mayroon ho ba sa ating maglakas loob na mas mabait ako kaysa Kanya before God? Wala ho. Wala ho makapagsabi ho sa atin yan. Kahit na sabihin na ho natin, ang nagagawa ho natin sa ngayon ay hindi kagaya ng nagagawa niya. But you know, before God, hindi ho tayo pwedeng magmalaki. Hindi ho tayo pwedeng magbalaki. That's the reason why all of us need the grace of God to be saved. Kung si Lord na isang Diyos ay nagpahalaga sa lahat ng makasalanan, hindi po ba nararapat na respetuhin din natin o pahalagahan ho natin yung mga minahal ng Diyos? Nakuha niyo po yung logic na yon. Kung si Jesus walang piniling tao na mahalin, sino ho ako? Sino ho kayo na pumili ng taong mamahalin? Alam niyo po kung bakit si Lord nagpakita ng respect sa kanyang creation? Ito po yun ang reason. We will show respect to other people not because they are worthy of our respect, but because we respect and honor God's Word. Ganun po yung buhay ng mga mananampalataya. Dahil gusto natin natuparin ang sinasabi ng Diyos. Gusto natin na maging respectful sa mga itinuturo sa atin ng Diyos. Kaya rerespetuhin din natin yung mga tao na unang minahal, unang pinahalagahan ng ating Panginoon. So yun pong respect is for all people. Now, ano naman po yung ibig sabihin ng respect is showing value? Hindi lang po ito yung narinig ng isang tao na mahalaga siya. Pag sinabi ho natin na respect is showing value, hindi lamang po yung narinig mo sa isang tao na nirerespeto kanya, kundi yung kanyang sinasabi sa'yo na alam mo ay talagang ramdam mo at talagang danas mo. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. Danas mo at ramdam mo mismo na ikaw ay pinahalagahan ng ibang tao. Now, paano natin gagawin ho ito? By keeping our words, our promises. Kasi po, kung ikaw ay pinangakuan ng isang tao, ano kaya ang mararamdaman ninyo kung hindi niya tutuparin yan? Di po ba isipin mo na hindi ka mahalaga sa kanya? Baliwala ka? Oh girls, ingat sa mga pangako ng mga mahilig mangako. Yung mahilig mangako, tiyak mapapako ho yan. Kaya ingat. Yun po ang mararamdaman ng isang tao na pinangakuan, pero hindi tinupad ang pangako. Parang feeling ho niya, hindi naman ako mahalaga sa kanya. Kaya ano ho po ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 5, verse 5. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ng di tutuparin. Mabuting huwag ka ng mangako kaysa mangako ng di tutuparin. Ngayon, sino po ba sa inyo dito ang makapagsabi ng lahat ng kanyang pinangako ay
kanyang natupad? Pakitaas po ng... Pakitaas po kung may nakagawa na po noon. Wala po. Di po ba? So pag pumunta po tayo sa reality ng buhay, wala po talagang makakatupad. Pero ang point ng verse na to, tuwing may sinasabi ka, ikaw mismo nang nangako, pinagsisikapan mo, natutuparin mo yung pinangako. Nagsisikap ka mismo. Gumagawa ka ng paraan. Halimbawa po, nangako ka sa anak mo na ititreat mo siya pagkatapos ng church. Tutuparin mo yun. Pero, meron po talagang mga cases na hindi ho natin yun nagagawa sa lahat ng pagkakataon. So, respect is showing value by keeping your words. At ito pa ho, by being responsible. Ano po ang ibig kong sabihin ng by being responsible? Yun pong pag sinabi mo na ikaw ay isang responsible na tao, pinatutunayan mo po yan na pagka ginampanan mo ang iyong mga tinatawag na duties and responsibilities doon sa isang tao, ang duties and responsibilities ng isang tatay ay ginagawa niya sa kanyang mga anak, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak, nagsisikap po siya para matugunan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Tiyak ho, alam nung kanyang mga mahal sa buhay na ang tatay na yan ay isang mapagmahal na tatay. Mahalaga ho sila. Ayaw nila na sila ay maghirap. Unawa po yun ng mga tao na kung saan atin pong minamahal at pinakikitaan ng kalinga. Ginagampanan natin ang ating mga duties and responsibilities. Ano pa po? Magiging responsible tayo kung ano po yung expected sa atin ay ating ginagawa. Ito po, ilalagay ko po ito sa isang gawain po. Sa tingin niyo po kaya, pag kayo ay inassign sa isang gawain, at pinabayaan niyo ang isang gawain na yan, sa tingin niyo po kaya, mapapatunayan mo sa kanila, masasabi mo kaya na, mahal ko yung gawain ng Panginoon. Pinabayaan mo Mahal ko ang small group, pero napapabayaan ang small group. Pag in-apply mo yung ganong klase na pananaw sa tao, ganon din po yan. Kung ano ang ina-expect ko sa atin at hindi ho natin ginampanan, ang pakiramdam doon ng isang tao na recipient noon, hindi ho talaga siya mahalaga. Ito pa ho, paano tayo maging responsible? Come on time. Nakakalungkot po kasi kung minsan kahit sa mga gawain po ng Panginoon, ito po ang atin nung makikita. Alam na mayroon pong meeting, pero hindi man lang magsasabi, bato-bato sa langit ulit, ang tamaan, buti nga, di po ba, yun po yun ang ating moto kanina. Magpaalam naman po sana. Kasi expected ka kung hindi ka ho darating sa oras. Isa po yun sa paraan para maipakita ho natin na tayo ay responsible sa atin pong mga action. So, we could show respect by showing value, by keeping our words, and by being responsible. Punta po tayo sa pangatlo. Respect is showing honor. Paano naman po natin gagawin ho yan? Yung pagpapakita ng pagpapahalaga. Ito ho, be gentle in your approach. Yung maging magalang ho tayo sa ating mga approach. Pag sinabi ko po na approach, it is in your ways of dealing. Paano mo dinidil ang isang bagay o ang isang tao? Yun po yun ang ibig sabihin ng approach. So, be gentle in your approach. Di po ba kayo nagtataka na ang isa sa fruit ng Holy Spirit is gentleness? Na ang ibig sabihin ng gentleness, mayroon kang paggalang, mayroon kang kahinahunan, hindi ka nagmamadali, hindi mo ipinagdidiinan ang sarili mong pananaw. Yun po yun ang ibig sabihin ng gentleness. Kaya kung mapapansin ninyo, si Jesus, ang isa sa description sa kanya, He is so gentle, like the Holy Spirit. Kahit alam pa niya na ito ang nararapat hong ipamuhay natin, pero hindi ho niya ipinagdidiinan ho yun. Bagamat nalulungkot ho siya pag hindi ho natin yun ginagawa. Because He is so gentle.
Gusto ng Diyos na kung anuman po yun ang ating magiging response doon sa Kanyang sinasabi, it is from the outflow of our heart that wants to obey Him. Mula ho yun doon. Kaya ho hindi ho tayo pinipilit. Kaya si Lord, napaka-gentle po sa atin. Titingnan po natin ang part na to dito sa James chapter 1, verse 19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magalit. Sa English po niyan. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ang verse na yan ay nagsasabi sa atin na kapag tayo daw ay natutong makinig at dahan-dahang magsalita, tiyak matutuhan din ho natin na huwag agad magalit. Paano ba tayo nagiging rude sa mga kwentuhan? Paano tayo nagiging rude sa mga kwentuhan? Ang example dyan, ito ho, hindi ka makasingit. Hindi ho siya yung leader, pero siya ang naglilider-lideran sa kwentuhan. Kung ano po, that's being rude. Ito po, hindi nyo ba napapansin na kung minsan okay naman kayo sa kwentuhan, malumanay, pero nang biglang may dumating, biglang naging pasigaw, biglang tumaas ang boses? Well, ako lang ba nakapansin noon? Mayroon pong ganun. Now, ito pa ho. Paano tayo nakakapagpakita ng rudeness sa mga kwentuhan? Ito yung hindi pa ho natin naintindihan, hindi pa ho natin alam ang buong pangyayari. O hindi rin ho natin alam yung big picture, yung kabuuan ho. Nagsasalita na ho kaagad. Kaya tuloy, yung ganong klase ng mga tao, nawawaw mali. Kasi mali ho ang kanyang sinasabi doon sa totoong pangyayari, doon sa totoong sitwasyon. Ang kanyang na-advise, nabigay na advice, ay hindi ho yung tugma doon sa kailangang advice na kailangan nung nagsasalita. Ang reason noon, nagsalita ho kaagad na hindi mo na tiningnan ng mabuti kung ano yung kabuuan ng kwento. Yan din po yung mga tao na ayaw magpalagpas. Hindi mo yan matatalo sa kwentuhan. Pagka may point to siya, hindi pwede na hindi niya yan ilitaw. Hindi niya pwede na hindi yan ilabas. Sa ibang salita, gusto niya magpabida. Na magaling siya, na marunong ho siya. So that's being rude sa mga kwentuhan. Pero alam niyo po, pag unahin lamang ho natin yung sinasabi ng Bible, slow to speak, slow to wrath, pag sinunod ho natin yan, tiyak ho, mas maunawaan ho natin yung ating kausap. Pag mayroon ho tayong kahinahunan sa pagsasalita. At ito po, ang higit sa lahat ho, yung nagsasalita ho mismo sa atin, yung nag-o-open ng kanilang problem sa atin, mas ramdam ho nila na nagmamalasakit ho tayo sa Kanya. Bakit ho? Nakikinig ho tayo doon sa Kanyang sinasabi. Ramdam ho nila. Alam niyo kung bakit nagkukwento ang isang tao? That's to get your attention. Pero pagka inunahan ho natin sa kanila, anong maramdaman ho niya? Ayaw akong pansinin ng tao na ito. Ayaw akong pakinggan. At yun po ang mga problema kung minsan sa mga kwentuhan. Nagiging rude. Sa Proverbs chapter 15 verse 1, nakakapawi ng puot ang mahinahong sagot, yung gentle approach ang tinitingnan ho natin. Pagwasto po ang ating approach sa isang situation ho. Ito po, nakakapawi ng puot, nakaka-relax daw yan doon sa problemadong tao. Nakakakuha ho siya ng support. Wala ka pang sinasabi ho sa kanya na dapat ho niyang gawin, pero yung maramdaman lamang niya na ang attention mo ay nasa kanya, yun po ay sapat na para magpakalma sa kanya. Nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang, yung rude na pananalita. Now, mayroon na po ba kayong nasaktan sa inyong pananalita? Salamat doon po sa mga sumagot.
pareho po tayo ng problema. At alam niyo, ako mismo, bilang isang pastor ng church nito, ay nalulungkot dahil itong pagiging rude sa pananalita, alam niyo, hindi ko ito nagagawa sa mga kaibigan ko. Kung meron man, bihirang-bihira. Pero mas madalas ko ito na nagagawa sa sarili ko pong pamilya. Yung pagiging rude. Alam niyo, kung mayroon kayong ganitong klaseng problema, at kung pag-aralan lamang nating mabuti, ang ibig kong sabihin kung maging honest lamang tayo sa ating mga sarili, kaya may matalim na lumalabas sa ating labi, dahil in reality ho niyan, mayroon pong inis, mayroon pong namuong galit sa ating mga puso. Hindi ko po sinasabi na pagka nainis ka sa asawa mo o sa anak mo ay galit ka. Nainis ka sa kanya. Ang point ko, bakas galing sa trabaho po. Mayroong nagpakita sa iyo ng rudeness. At dahil yung hindi mo maipakita sa kanya, yung gusto mo na gawin sa kanya, pag uwi mo, doon mo yung nadadala. So hindi ko po sinasabi na kaya naging rude ka sa asawa mo o sa anak mo kasi galit ka sa kanya. No. In reality, kawawa lamang po sila kasi sa kanila mo na ilabas ay wala naman silang kinalaman doon sa pangyayari, sa naranasan mo bago ka umuwi. Ang point ko lang, tanggapin man natin ito o hindi, kaya mayroong rudeness na lumalabas sa atin pong mga labi, kaya mayroong kagaspangan ang ating pananalita, kasi in reality ho yan, sa heart ho natin, mayroong nakatago. At nung binuksan ho natin ang ating mga labi, yun po ang lumabas doon. Yung galit na yan, nasa atin pong mga puso ang reason, kaya disrespectful words ang lumalabas sa ating mga bibig. Alam niyo ho, pagka ito po ay aking pinag-isipan ng mabuti, lalo na pagka ako ay nag-iisa ho, kung mayroon akong gustong mabago, isa po yun. Kasi naunawaan ko po ito, na bilang isang pastor, hindi naman po concerned si Lord sa mga magagawa ko eh. Bilang isang pastor, mas concerned pa rin si Lord sa akin mismo. What becomes of me? What attitude is being formed in me? Kaya kung mapapansin ninyo, yun po ang sinasabi ho ni Pablo kung bakit siya nangangaral ng mabuting balita. Pinagsisikapan niya na maabot po yung mga tao na kanyang nasyera na noon. Mayroon siyang sinabi, until Christ is formed in you. Christ is formed in you. Yun po yun ang gusto ni Lord na mabuo sa atin eh. Yung sa atin pong pagkatao, sa atin pong karakter, yung Christ-likeness na tinatawag, yun po yun ang siyang makita. Ang reason kung bakit ang mga gawain sa nakikita ko, hindi ho natin makikita ng pag-flourish. Ang isa sa reason na nakikita ko doon, we're saying something, but we are doing a different thing. Yun po bang ang kilos, yung sinasabi, yung principle, ay iba kaysa ginagawa. Pero sa pagdating po sa gawain ng Panginoon, character is more important than what we are doing. Kasi po sa Bible, makikita ho natin, kung hindi daw tayo marunong magrespeto, pag hindi daw tayo marunong magmahal, wala raw po itong kabuluhan sa Panginoon. Ano man ang gagawin ho natin sa Panginoon, kung wala ho doon ng sangkap ng pag-ibig, invalid ho yun. Parang wala ho talaga tayong nagawa sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, baka mayroon pong nagtatanong sa inyo ng ganito. Hey pastor, paano ko naman po i-respect ang taong naging rude sa akin? Paano nga po ba? Alam ko po itong ating titingnan ngayon, itong verse na ating titingnan, hindi po ito madaling gawin.
But I want you to see something. That every time that the Bible says, do this, by your own, you can't. But if you will ask help from God, tutulungan ka ng Diyos upang yung pinagagawa niya sa atin ay magagawa ho natin upang ang kapurihan ay sa Diyos. Paano ko i-respect ang taong naging rude sa akin? Ang sagot nun, huwag gumanti. Saan ho natin makikita ho yan? Sa 1 Peter chapter 3, verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hiniram kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang point ho dito, i-apply ho natin yan sa rudeness, sa disrespectful. Huwag ninyong gantihan ang disrespectful ng disrespect. Pag in-apply ho natin yon sa atin pong topic. So pag sinabi ng Bible na iyan ay huwag at hirap ka, mayroong kasunod. Gawin mo yan ng may panalangin. Una, ipanalangin mo ang sarili mo, Lord, tulungan ko po ako. Hirap po ako. Wala akong masama na aminin natin sa Panginoon na, Lord, hirap po ako na pakitaan ng kabutihan itong tao na nanloko sa akin. Naunawaan po yun ng Panginoon pagka mayroon tayong ganong klaseng prayer. But what is important, because that's what the Word of God says, kaya mayroon kang willingness na gawin ho yun. And as far as God is concerned, ang makikita ho sa iyo ho, obedience. Hindi mo pa nagagawa, pero may desire ka pa lamang na gawin ho yun, kaya ka nag-pray. As far as God is concerned, obedience ho yun. Kaya ano ang sabi, ipanalangin ninyo, sila'y pagpalain. Ang hirap. Hindi ko po sinasabi na ang dali. Ipanalangin na sila'y pagpalain. Ano ang ibig sabihin nun yan? Yung nanloko sa'yo, ipagpipray mo na, pagpapalain. Nakuha nyo yung point. Pero bakit ho natin daw dapat na gawin ho yun? Yung ipag-pray, yung mga gumawa sa atin ng hindi ba? Alam nyo kung bakit sinabi na ipag-pray? Hindi ho kasi natin yan talaga magawa sa sarili natin. Gustuhin mo man by your own, you can't. The pain will always be there. Hindi po yan basta mawawala. Tanging ang banal na dugo lamang ni Jesus, dahil ang tanging ang kahabagan lamang ng Diyos ang pwedeng magtanggal sa pain na yan. Kaya daanin ho yan sa prayer. Ulit, alam ko ang ilan sa inyo, hindi po ito madali. Pero ano ang sabi ho ng Panginoon? If you have a willing heart, you will eat the good of the land. Ibig sabihin ho yan, you will eat the good of the land. Ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon? Magagawa mo. Magagawa ho natin yan. Ang verse na yan ay nagsasabi po sa atin na ang kasamaang ginawa ng iba sa atin ay hindi dahilan para gawan din ho natin sila ng masama. Yun po yun ang literal na meaning ng verse na yan. Bakit po? Because a wrong response will never correct a wrong action. Alam niyo, pag dinesrespect ko natin ang isang tao, the disrespect that we show to them will never correct that man. That man will become much more disrespectful. Alam niyo, pag dinesrespect ko natin ang isang tao na nagpakita sa atin ng disrespect, ito po, aani ho tayo ng higit pang disrespect sa kanya. A wrong response will never correct a wrong action. Dito po tayo sa kung anong makakatulong. Mas makakatulong sa isang rude na tao ang gentle na approach. Ano po yung gentle na approach? Yun pong pakikipag-usap, yun pong pakikitungo na walang kasamang panghusga na ganun siya talaga. Kuminsan kasi ang isang tao, kaya ang isang disrespectful na tao, hirap po magbago kasi nahusgahan na natin siya na, hindi, ganyan ka na talaga. Wala ka ng pag-asang magbago. At nakakalungkot po yun,
kung marinig ho yun sa isang mananampalataya. Kasi po, ano ang ginagawa ho ng faith natin para sa Kanya? I-apply ho natin ho yung faith natin. Sa tulong ng Diyos, alam ko, babaguhin din ho ng Diyos ang tao na ito. Doon ho natin yun i-apply ang ating faith. Kasi po, pag hindi ho natin hinusgahan ng isang tao, pinakitaan ho natin yan ng pagpapahalaga. Napakalaki po ng chance na magbago ang tao na yan. Bakit ho? Yung best antidote for a rude person, respect that person. I-apply nyo natin yan sa Diyos. Alam nyo kung bakit nagbago ho tayo? Pinakitaan ho tayo ng kabutihang ng Diyos I-apply ho natin yung ganong klaseng principle sa tao. Ang laki ng chance na magbabago ang tao na yan. Kasi po, mayroong tao na hindi nang husga sa Kanya. At ang higit na makakagawa nun ay ang isang mananampalataya. Isang mananampalataya ang higit na makakagawa noon. Sa pamilya po ninyo, maaari pong may anak ho kayo, maaari hong may kapatid ho kayo, o baka ho, mayroon ho kayong asawa na pabigat. Pabigat hanggang ngayon. Huwag niyo po siyang itrato na parang basura. At parang isang tao na wala ng pag-asa. Ang dahilan hunan kung kapamilya mo siya, wala naman ho talagang iba ho na mag-uunawa sa kanila, kundi kayo rin naman Kung mayroong ganitong klaseng tao sa church, sa tingin niyo po kaya, yung taga-ibang church ang magpapakita ng pag-unawa sa tao na yan? Hindi po ba tayo din na narito? Ganon din po yan sa pamilya. Sa family ho natin, kung mayroong ganong klaseng mga tao, wala naman pong ibang higit na magpapakita sa kanila Number 1, kadugo niyo po yun. So, tayo po mismo ang nararapat na magpakita ng respect, ng value, ng honor sa kanila. Alalahanin po natin ito. Tayong lahat ay nasa process ng pagsasaayos ng buhay ng Panginoon. Nauna nga lang tayo, salamat sa Diyos. Nauna lang tayo Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan na siya ng Diyos. In reality nga po, baka ang buhay natin mas matindi pa kaysa tao na yan. Pero dahil kinauan at kinahabagan tayo ng Diyos, kaya ito ngayon, nagbago tayo, naging kagamit-gamit tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. Sa Diyos ang papuri sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Pag tinignan nga po natin ng mabuti yung attitude ng mga akala ho natin ay tamad, yung mga tao na parang ang tipo ay wala hong pakialam at walang plano sa buhay, pag tinignan natin ng mabuti ang kanilang buhay, emotionally distressed po sila. Probably, sa mga past experiences na naranasan nila. At kapag tama ang ating approach sa kanila, gagaling sila. Bakit? Love never fails. So yung mga character na pinag-aaralan natin dito about love, pag i-apply natin yan doon sa tao na yan, love never fails. Alam nyo, yung mga binabanggit kong tao, napakarami ho yan dito sa church. Mga tao na hindi kaibig-ibig, mga tao na disrespectful noon sa kanila pong mga parents, ang dami po niyan. Baka katabi nyo po yan. Pero ito ang kapansin-pansin sa biyaya ng Diyos. Ang mga tao na yan sa ngayon, hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan. Sila ang mga tao ngayon na ginagamit ng Panginoon. And I know one personally. Yung tao na pinagsasabihan na walang silbi ng binago ng Panginoon, siya ngayon ang inaasahan ng kanyang buong
pamilya. I know. May mga ganong cases po ako na alam. Kaya po wag ho tayong magsawa kung nasa proseso pa sila. Mga minamahal ng Panginoon, yung mga ganong klase na narinig ho natin na patotoo, pag ginawa ho natin yon, marami ho tayong matutulungan na mga tao na may rude na pag-uugali. Pero pag tama ang ating approach sa kanila, magbabago sila. Ano ang ibig sabihin ho nun? Mga kapatid, be a role model of respect. Be a role model of respect. Sundan niyo ang isang maikling panalangin ito at ariin ho ninyo ito bilang inyong personal na panalangin sa Panginoon. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, salamat at naunawaan ko na anuman ang pamumuhay meron ako. Anuman ang nagawa ko noon, mahalaga pala ako sa iyo. Mahal mo pa rin pala ako. Namatay kayo para sa akin. Sa mga oras na ito, Panginoon, narito ako sa harapan mo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nagtitiwala ako na hindi mo ako pababayaan. Salamat sa Espiritu Santo na tatanggapin ko mula ngayon dahil sa pagkilala ko kay Jesus bilang aking Panginoon. Salamat sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po bilang isa sa associate pastor ng church na to, I come unto you, my dear brethren, na kung mayroon man po akong nasaktan sa inyo dahil sa paraan ng pagsasalita ko, maaring may naipakita ko sa inyo na hindi ninyo nagustuhan, patawarin po ninyo ako. Unknowingly, baka sa paraan ng pagsasalita ko, hindi ho yun naging katanggap-tanggap sa ilan sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipag-pray po ninyo ako para sa mga panahon na gagamitin pa kami ng Panginoon, ako lalo ng Panginoon. Yung mga salita na makapagbibigay ng kaluguran sa Kanya, makapagbibigay ng kagalingan, at lalong magbibigay ng desire sa inyo para lalong bumalik sa church nito. Pray for me na magawa ko yun sa tulong at sa biyaya ng ating Diyos. At ganun din po kayo sa inyong bahay. Kung sa nakikita ho ninyo, yun ang narapat ninyong gawin. Lalo na mga anak, sa inyong mga nanay, do it. Matutuwa ang inyong mga nanay sa testimony na nakikita nila sa inyo. Let's come to God in prayers. Father, in Jesus' name, salamat po, Lord, for what you are doing to this church. Salamat, Lord, dahil tinutulungan po ninyo kami na yung pag-ibig na matagal na ho naming alam sa ngayon, Lord, may papamuhay na po namin ito. Patawarin po ninyo kami, Lord. Ang dami na ho talaga naming alam. Ang iba sa amin, ang dami na rin ho naming ginawa. Pero Lord, meron kaming pagkukulang. Sa submission sa Holy Spirit. Meron kaming pagkukulang sa yielding, sa pag-yield sa Holy Spirit. Salamat, Lord, that your words keep on strengthening us and teaching us what must we do. Thank you
for the topic of love. I believe, Lord, this church will be a loving church, not just in words, but in deed. Tanggapin niyo ang mga pagpapalang ito. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. I pray for this and desire for this towards you. In Jesus' name, amen.